Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. At ayun, finally nahanap ko na ata ang the best at pinaka-compact cute na emergency light, solar light, at saka floodlight at the same time work light. O diba, lahat na ng light, diba? Marami na tayong nagawang emergency light mga ka-DIY. Yung gamit natin yung ating receptacle at saka yung junction box. So ngayon, tinuturo ko yung ganito na lang mga ka-DIY kasi mas simple to. Nabibili to sa Yellow Basket o kaya dyan sa video description sa link. Nabili ko lang siya ng 175 pesos pero yung regular price nito mga ka-DIY ay 200 pesos. So dalawa kaagad binili ko syempre. Alam nyo naman, isa ipapag-giveaway natin sa inyo mga ka-DIY. So nabili ko ng 150. Bakit ako tuwan-tuwa at gandang-ganda sa kanya? Kasi meron na siyang ganitong handle, may solar panel, may magnet pa siya. So magnetic, so pwede mong ikapit sa sasakyan, sa hood. Halimbawa may gagawin ka ng gabi sa sasakyan at nasiraan ka, pwede mo siyang dalhin. So lahat ng tatay dyan, lahat ng may motor at may sasakyan, dapat meron ka nito. Bili na kayo. And then pwede rin siya sa camping kasi sa package niya ang kasama niya ay syempre yung kanyang USB cable at may hook pa. So pwede mo siyang i-hook sa loob ng tent o kaya sa inyong tarp para maliwanag sa gabi. O ayan o, 'di ba, may hook pa siya. So ayun, napakaganda mga ka-DIY. At sa sahig, pwede mo siyang itayo mga ka-DIY kasi nga dahil meron siyang stand. So multi-purpose na talaga tong ilaw na to. Lahat na, brown out, mapa-camping, mapa-paggagawa ng sasakyan. Dito sa side makikita natin yung kanyang battery percentage level, power button at ito yung kanyang USB. So dito yung charging input. Meron ka ba ditong USB charging kapag emergency talaga at kailangan mong mag-charge ng cellphone. Pero syempre 5 watts lang to, 6 watts lang yung input at output niya mga ka-DIY kasi basic lang to. Tsaka ito, testingin natin yung liwanag. Yan yung 3 watts niya, 3 watts. So nakailaw ay yung mga white light. Ito naman yung warm light. So 3 watts din yung liwanag niyan na base sa aking pag-testing. At ito naman yung kanyang pinakamalakas na mode which is umaabot naman ng 5 watts mga ka-DIY. At ito yung pinaka-economical. 1 watt lang yan, yung liwanag na yan, mga ka-DIY. So, kung gusto mong tipirin yung battery, yung ganyang kaliwanag is 1 watt lang. At meron pa siyang emergency, o, diba? May blinker ka dyan, mga ka-DIY. So, 5 mode yon. 5 mode, syempre, yung pang-apat nga yung pinaka-economical. Pero kung kailangan mo nga, depende sa application mo. Kung halimbawa kailangan mo ay sobrang liwanag, ito 5 watts yan mga ka-DIY, napakaliwanag niyang 5 watts na yan. Kaso ang problema lang natin, may isang drawback to mga ka-DIY. Kapag ginamit mo yung 5 watts, ang battery natin dito sa loob ay isa lang, which is 1200 mAh. So gaano katagal natin magagamit? Roughly sa estimate ko ay 1 oras. Kasi kung meron kang 1.2 AH times 3.7, meron kang 4 watts o 4.4 watts ay kung i-divide mo ng 5 watts o wala pang 1 oras mga ka-DIY. Pero kung gagamitin mo naman ay yung 1 watt lang, so nasa 4 hours mo siya magagamit. Kaso kung kailangan mo nga ng malakas na liwanag, syempre kulang yung battery. Since dahil napakamura nga naman niya, 150, 200, expected na yon na magkakaroon niya ng drawbacks. Kaya syempre dahil tayo ay si DIY Pinoy, alam nyo na, kuha tayo ng 8,000 mAh na battery. So tatlong 2,700 to mga ka-DIY, kaya nasa 8,100 to. So halos 8 times yung ilalagay natin na battery. Para buksan naman to, sobrang dali lang din. Ito lang yan, naka-clip. Sungkitin nyo lang kagaya nitong ginagawa ko ngayon. Dahan-dahan lang kasi baka masira, sayang. So ayan o. So tanggalin nyo lang yan, yung reflector. At syempre may 4 na screw, 1, 2, 3, 4. So tanggalin lang din natin yan. Mga ka-DIY, pwede kayong bumili ng battery nito sa aking Shopee shop. Sabihan nyo na lang ako kung gusto nyong pa-spot weld, libre naman, i-spot weld natin yan mga ka-DIY. Basta less than 10 pieces lang, libre lang mga ka-DIY. So, bili na lang kayo nito sa aking Shopee shop mga ka-DIY. Legit tong, ito talaga naka-market na 2,500 mAh. Pero yung actual capacity niya, based sa mga testing ko, umaabot siya ng 2,700 mga ka-DIY.
So legit na legit talaga tong battery na to. So kaya ito yung gagamitin ko. Tsaka nga pala, tatlo yung ginamit ko, pero ang kakasya dito actually 4 mga ka-DIY eh. Hindi ko na lang ginawang 4 kasi medyo mabigat na din. Gusto ko medyo magaan pa siya para pwede nating isabit. Kasi mostly pag gagamitan ko nito is sa camping o kaya sa sasakyan. Kasi halimbawa magka-camping kami, nagka-problema yung sasakyan, meron tayong emergency light, at sa camping mismo meron tayong ilaw, di ba? Meron pa siyang solar charging, although mahina lang yung solar charging nito kasi maliit lang to. 2 watts lang ata yun mga ka-DIY. Kaya i-charge nyo pa din sa USB. Lalo kapag i-upgrade nyo yung battery, di ba? Kasya dyan 4. Tatanggalin nyo lang tong poste na to. Ayan pampasikip to tsaka itong isa. Yan, kasi wala naman siyang gamit sa ngayon dito. Kasi yung screw natin ay nandito sa 4 na to mga ka-DIY. So tanggalin nyo lang yung battery. Ganun lang kadali. Positive and negative. And then ipalit natin yung bago. So positive. So depende na sa inyo kung gaano karaking battery yung ipapalit nyo ha. Kung 3 piraso, 1 piraso, 1 piraso, 2 piraso o kaya 4 na piraso. So depende na lang sa budget nyo. So ayan. Tapos ibalik lang natin sa pwesto. Yung number 1 niya na problem, which is battery capacity, nagawa na natin ang paraan sa ganun kadaling paghihinang mga ka-DIY, di ba? Yung low battery capacity natin, na-upgrade na natin kaagad, di ba? Yun yung gusto ko dito kasi wala ka ng ibang modification na ginawa, Yung paggagawa natin ng emergency light mga ka-DIY, yung junction box, actually may trabaho pa yun kasi yung circuit pa niya, yung charging, yung pang control ng light, so medyo may trabaho yun. Ewan ko ba bakit marami pa rin bumibili ng ganun. Marami pa rin nagbebenta, pero depende na lang siguro dahil yun yung gusto nyo at hindi nyo pa nakikita tong video na to. Pero baka dahil napanood nyo to, ito na yung gawin nyo. Napakasimple lang, di ba? May iba-ibang mode na yung liwanag. May USB output, Type-C charging, solar charging, at ayun nga, upgraded battery capacity. So kaya hanggang 10,000 mAh. Kapag nilagyan mo ng 11 pa nga 10,800. Kapag 4 yung nilagay mo na 18,650 mga ka-DIY. So ayan. So nakabit na natin ang ating, para ibalik, ishoot nyo lang ng ganyan. Wala nang screw yan clip lang yan mga ka-DIY, di ba? Gagana ba? Syempre gagana yan, di ba? Pinalitan lang natin yung battery. Mas bumigat lang siya kasi nga mas malaki na yung battery natin. Ayan mayroong 75% kasi hindi full charge yun. So di ba? Astig mga ka-DIY. At siya nga pala, baka pala gusto nyo akong suportahan mga ka-DIY, meron tayong merch. Ito ay mabibili din sa Shopee, nagkakahalaga ng 129 pesos mga ka-DIY. So yung kikitain ko po dito, ginagamit ko lang din pang parapol sa inyo mga ka-DIY, kagaya nito. So comment na kayo, baka manalo kayo nitong ating emergency light, upgraded, 8,000 mAh battery. So comment lang mga ka-DIY, share nyo na rin para marami pa tayong matulungan ng mga ka-DIY. So pwede na to combination, lagyan nyo lang ng maliit pa na solar panel, yung mas malaki ng konti dito, yung 6 watts. So goods na yan, meron ka ng solar light na magagamit sa bukid, di ba? Very useful at napakadali lang gawin mga ka-DIY. So yun lang, maraming salamat and thank you for watching mga ka-DIY.